Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. Unahin natin ang naging birthday celebration kagabi ni Apple na anak po ni Tito Soto, na siyang in-enjoy at inattendan po ng Soto family, kabilang na po si Ma'am Pauline and syempre si Bossing Vic Soto at yung kanyang mga anak. Meron pa nga pong mensahe si Ma'am Pauline Luna Soto dito po kay Apple at sabi po niya, "Happiest birthday my dear Apple, and I love you always." Nakakatuwa lang isipin na every time na may celebration sa Soto family, lagi pang present ang lahat. Isang patunay na maganda po ang binuo nilang samahan. Samantalang John Jordan, meron pong inireveal. Sabi niya 10 years ago na pala ito, uso pa replica, B612, camera 360, etc. Ito yung start ng journey ko before mag-join sa mga TV contest. Sumali-sali muna ako sa mga amateur singing contest, pasa ng audition videos dito doon, dami kong rejections malala. I should say, pinagtibay talaga ako ng panahon, pundasyon ko lahat ng mistakes at defeats sa naging strength ko para magpatuloy sa buhay. Tama nga ang sabi nila, darating din ang time na para sa'yo. Konting pasensya at paghihintay pa. Kaya sa lahat ng mga nangarap din na katulad ko, pagpatuloy nyo lang yan. Hindi ka bawasan sa talento at pagkatao ang paghihintay. Kailangan paghirapan at daanin sa tiyaga. Start from scratch talaga. Hindi pwede mag-skip ng step by step bago ka sumakses. Difficult road leads you to a beautiful destination. So kahit hindi po natin nakikita sa John Jordan Navina dito po sa Itbulaga, nagsisilbi pa rin po siyang inspirasyon para sa lahat ng mga nangangarap. Samantalang si Baron Carl Serrano naman, meron din po siyang statement. Sabi niya, "This is my first appearance sa TV. Tsaka ako sumali sa The Clones 1 month after ng appearance sa TV. Kaya nabigla po ako sa mga nangyari sa akin in just 1 year. Kaya I thank you all po sa inyong mga support, lalo na po sa TVJ, ang tunay na nag-alaga at nagbigay pangalan sa akin bilang Luciana Pavarotti. Mahal ko po kayong lahat." So nakakatuwa po mga kadabarkads si mga ganitong clones na kung saan minsan hindi po lumalaki yung ulo, and also blessed and grateful and thankful po sila sa TBJ Production. Ganon din syempre si Roel and si Jerome Ibardome. And speaking of Jerome Ibardome mga kadabarkads, may statement nga po si Ma'am Christina Ignacio. Sabi niya, "People are quick to judge, slow to understand, but none of us knows another person's full story. Check your heart before your words, kindness costs nothing." So isang paalala to mga kadabarkads sa mga mapanghusga po kay Jerome and syempre sa kanyang girlfriend na si Andrea. Tama nga naman mga kadabarkads, napakabilis nating manghusga pero hindi natin alam ang totoong nangyari sa likod ng kamera. At sa mga nagtatanong naman po mga kadabarkads, kung makikitang muli si Jerome Ibardome dito po sa Itbulaga, we'll see mga kadabarkads. Antabayanan na lang po natin kasi nung nakaraan po diba hindi na natin siya nakita sa Bulagaan. Sa ano lang siya, sa Clones Open, and syempre dito po sa Givi 5. Siguro yung mga nakakontrata lang talaga mga kadabarkads ang sasalang sa Bulagaan. Ito po kasi si Jerome Ibardome, hindi naman po ata siya pumirma ng kontrata, and also ginagalang naman po natin yon. Pero hindi ibig sabihin na hindi na po natin siya makikita sa Itbulaga. Makikita natin siya pero hindi na po ganun siguro kadalas. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga kadabarkads ang tungkol naman dito sa naging emergency meeting noong Sabado, January 17, 2026. Sabi dito, ayon sa isang article na inilabas ng Philippine Entertainment Portal, isang nakakaintrigang tanong ang kanilang nilathala. Totoo nga ba kayang isa sa dahilan ng pag-alis ng TV5 executive na si Jane Basas ay hindi pagiging handa ng TV5 sa magiging programming nito pag-alis ng ABS-CBN sa kanila? Isa pang tanong nila ay kung totoo bang ang buong akala ni Mr. Manny B. Pangilinan or MVP ay collection notice lang ang pinirmahan niya sa ABS-CBN, yun pala ay termination na ng kontrata?
Dahil daw dyan ay hands-on na si Sir MVP sa pag-aayos ng mga programa sa TV5. May narinig daw silang usap-usapan na nagpatawag pa daw ng emergency meeting nitong January 17 sa Progrcom o Program Committee na ngayon lang daw niya ito ginawa. Mismong si Sir MVP daw ang nag-ayos ng mga natuklasang problema na dati ipinagkatiwala niya sa mga executive ng TV5. Sa ngayon ay inaabangan na kung sino na ang ipapalit sa nabakanteng posisyon ni Miss Jane Basas bilang Presidente at CEO ng MediaQuest. Tsak na malaking hamon ito sa susunod na uupo sa posisyong yun. So, ibig sabihin mga kadaberkads, hindi po pala handa ang TV5 sa pag-resign or sa pag-alis ni Miss Jane Basas. Pero may napapabalita po mga kadaberkads na ililipat di umano daw si Miss Jane Basas dito po sa PLDT. Sabi nga dito, Basas' own ambitions may also have complicated matters. Sources say she initially wanted to keep dual executive roles at MediaQuest, and Smart PLDT is set up that now appears unlikely to materialize. The demands of both business may have made that arrangement impractical. So kung nag-resign na siya mga kadaberkads tapos parang hindi sila nagkaintindihan ni Mr. MVP, I don't think so mga kadaberkads kung dito pa rin siya ilalagay or tatanggapin siya sa posisyong ito. Kasi sobrang ngarag ngayon mga kadaberkads ng TV5 at ng mga executive lalo na po at bumabagsak yung mga ratings ng kanilang programa nang mailipat po itong Batang Quiapo sa A2Z or sa All TV mga kadaberkads. Medyo nakakaalarma na nga naman yon mga kadaberkads kaya affected din talaga ang TV5. Aminin man natin yan or sa hindi, ito po yung nangyayari. Bumababa po talaga yung ratings nila at apektado po talaga ang co-producer ng Itbulaga na si Mr. MVP dito. And kung inyong mapapansin din mga kadaberkads, ang konti na lang din po ng mga advertisers at sponsors ng Itbulaga sa Sugod Bahay mga kapatid. Hindi lang po ako yung nakakapansin yan, ilang mga daberkads nagtatanong na din po tungkol dito. Ang sabi ko, nagre-renew na lang siguro sila ng kontrata, inaantay pong ma-renew yung kontrata, kasi January ngayon, ito talaga yung time na mahina po talaga ang mga advertisers, ang mga sponsors. So naglalakasan yan pag bare months na mga kadaberkads, pag malapit na po ang December. Pero syempre, since magaling nga pong humawak ang TBJ Production, dahil mga veterano na po ang humahawak dito, 47 years na po sila sa entertainment, kaya wag kayong mag-alala mga kadaberkads, ma-handle po nila ang mga problemang ito or dagok sa kanilang programa or sa mga executive or sa TBJ Production. And also si Mr. MVP, business-minded yan, businessman yan. Alam po niya kung paano magpagalaw ng business at kung paano magpatakbo at kung sino ang ilalagay niya sa posisyon po na nabakante sa TV5. So kayo ba mga kadaberkads, ano po ang masasabi ninyo dito? Please comment down below and syempre don't forget to like, share, comment, and subscribe.